1 month pa lang mga master, pero makapal na rin yung alikabok. Wala kasing patayan to eh. Iyan oh, busok na eh. Minsan kasi mag sunstorm din eh.
goods na naman. Hey, hey, prisa na. Salap ng buhay, nagrubing nga lang, napagod na. 1 month pa lang mga master, pero makapal na rin yung alikabok. Wala kasing patayan to eh. Iyan oh, busok na eh. Minsan kasi mag sunstorm din eh. Tulog na. Tulog na. Tulog na. Ito yung kagandahan mga master kapag maintenance lang tayo. Dahil hindi araw-araw yung bugbog tayo sa trabaho. Tulad ngayon, proving lang natin. Pag goods naman lahat, tulog na. So ito yung tuturo ko sa inyo mga master. Kung paano tayo mag-adjust ng TXV or thermostatic expansion valve. So ito yung gas reading natin, 325 charge pressure. Tapos yung suction pressure natin is 42. Tapos tingnan nyo yung TXV. Ayan, diba? So ngayon i-adjust natin yung TXV para makuha natin yung tamang subcooling at saka superheat itong isang aircon. Tara! So paano ba mag-adjust ng TXV para makuha natin yung tamang subcooling or superheat ng isang unit para lang mapagana natin kahit ilang araw habang nag-aantay tayo ng parts or bagong TXV. So tara! Ganito yan. So ito yung bubuksan natin mga master. So ngayon, kapag clockwise mga master, ibig sabihin magiging high superheat dahil nga sasara siya or liliit yung opening valve niya sa loob. So kapag counterclockwise naman, mag low superheat dahil nga lalaki yung opening valve niya sa loob. Okay? Or magbubukas yung valve niya sa loob. Okay? So magagawin natin counterclockwise. So ganito. So tingnan nyo, nag-yellow. So adjustan natin. Mga tatlong ikot lang mga master. Tapos silbara natin. Yan.
ikot mga master. So ayan o, natunaw na yung yelo. So natunaw na mga master, diba? So ito talagang may problema. So ganun lang mag-adjust mga master ng TXB. So tatlong ikot, ayan, natunaw na. So gas reading natin, ayan mga master, 67 and then 290. Okay, so 290 mga master and then 67. Okay, pwede na yan. So yun, ganun lang mag-adjust ng TXB mga master. Ayan o, wala nang hilo. So nag-adjust lang tayo ng tatlong ikot, yun, tumama na yung ano natin. Pwede na yan, temporary. So ganun lang pag-adjust ng TXB mga master, para makuha mo yung tamang sapuling at saka superheat habang mag-aantay ka pa ng bagong pamalit na TXB. Okay, so ito yung tuturo ko sa inyo mga master, kung paano tayo mag-adjust ng TXB or thermostatic expansion valve. So ito yung gas reading natin, 325 charge pressure. Tapos yung suction pressure natin is 42. Tapos tingnan nyo yung TXB. Ayan, diba? So ngayon i-adjust natin yung TXB para makuha natin yung tamang sapuling at saka superheat itong isang aircon, para lang mapagana natin kahit ilang araw habang nag-aantay tayo ng parts or bagong TXB. So tara, ganito yan. So ito yung bubuksan natin mga master. So ngayon, kapag clockwise mga master, ibig sabihin magiging high superheat dahil nga sasara siya or liliit yung opening valve niya sa loob. So kapag counterclockwise naman, mag-low superheat dahil nga lalaki yung opening valve niya sa loob. Okay? Or magbubukas yung valve niya sa loob. Okay? So magawin natin counterclockwise. So ganito. So tingnan nyo, nag-yellow. So adjustan natin. Mga tatlong ikot lang mga master, tapos silbara natin. Ayan. So tatlong ikot mga master. So ayan o, natunaw na mga master, diba? So ito talagang may problema. So ganun lang mag-adjust mga master ng TXB. So tatlong ikot, ayan, natunaw na. So gas reading natin, ayan mga master, 67 and then 290. Okay, so 290 mga master and then 67. Okay, pwede na yan. So yun, ganun lang mag-adjust ng TXB mga master. Ayan o, wala nang hilo. So nag-adjust lang tayo ng tatlong ikot, yun, tumama na yung natin. Pwede na yan, temporary. So ganun lang pag-adjust ng TXB mga master, para makuha mo yung tamang sapuling at saka superheat habang mag-aantay ka pa ng bagong pamalit na TXB. Okay, so ayan, nadali na rin mga master. Daming kalat natin, no? So yan yung return supply, dalawa. Ayan yung isa, oh. So nadali rin sa araw at kalahati. Pagod.
So okay lang yan. Ang importante mga master, safety tayo, wala tayong naging problema. Thank you Lord. Gusto ko lang i-share sa inyo mga master kung alin yung tama, yung actual reading ng refrigerant pressure or itong nakukuha lang natin sa Mr. G kapag mag-search tayo ng restriction sa system. Okay? Kakabit na natin tong plenum box para sa return dock mga master. Diyan o. Para makapagkabit tayo ng flexible dock. So pinapalagyan kasi ng engineer ko na flexible dock yung return. So itong mga master, naglalagay talaga ako ng tali dun sa plenum box dahil malaki-laki din ito. Tapos salamin kasi itong wall sa baba niya. Ayan o, para sigurado mga master. Kasi pag matamaan yung salamin yan mga master, nako, baka 2 buwang sahod natin to kaltas. Ayan o, para sigurado mga master na safe. Okay? So ayan yung suction pressure niya, 45. Charge pressure nasa 325. Tapos yung TXB natin or after ng TXB dito nag ice build up siya. Ayan o. So it means may restriction tayo sa TXB mga master. So it means mga master, high superheat, high subcooling yung reading na makukuha natin dito based dun sa gas pressure na nakukuha natin. So ngayon mga master, kapag i-adjust ba natin itong TXB mga master ng counterclockwise, itong TXB na to, superheat lang ba yung magbago or bababa? Hindi ba kasama yung subcooling? Diba? Dahil nga high subcooling din yung nakukuha natin at saka high superheat. Hindi ba siya bababa o magiging normal yung reading ng superheat at saka subcooling? Dahil nga mag-adjust tayo nito. Okay? So, shoutout mga master. Lalo dun sa mga batikan, dun sa mga magagaling pa sa akin. At saka alam ko naman marami namang manonood sa mga video ko na mas magaling pa talaga sa akin. At saka meron din nagpapalo sa akin na magaling sa akin, hindi dahil lang matuto, gusto lang nilang makarelate sa mga trabaho nila sa field. So itong video na to mga master, gusto ko lang din ma-clarify, baka kasi mali din yung nakukuha kong knowledge. So ayan yung suction pressure niya, 45. Charge pressure nasa 325. Tapos yung TXB natin or after ng TXB dito nag ice build up siya. Ayan o. So it means may restriction tayo sa TXB mga master. So it means mga master, high superheat, high subcooling yung reading na makukuha natin dito based dun sa gas pressure na nakukuha natin. So ngayon mga master, kapag i-adjust ba natin itong TXB mga master ng counterclockwise, itong TXB na to, superheat lang ba yung magbago or bababa? Hindi ba kasama yung subcooling? Diba? Dahil nga high subcooling din yung nakukuha natin at saka high superheat. Hindi ba siya bababa o magiging normal yung reading ng superheat at saka subcooling? Dahil nga mag-adjust tayo nito. Okay? So sana master, maraming mag-comment or maraming sasagot ito sa video na to, lalo na dun sa mga magagaling na mga HVAC technician na magaling pa sa akin. Okay? Salamat master. Ingat tayo lagi sa araw-araw na trabaho. God bless.